So okay pa nga bang laruin itong si Witcher 3 ngayong 2025? So don't worry guys, in this episode, I got you covered. By the way, welcome nga pala dito sa Pinoy Gaming Review at ako ang inyong host, si Adrian. So Adrian, wag mo na patagalin yan. Ano ba yung thoughts mo about dito sa Witcher 3? So basically guys, si Witcher 3 right now almost 15 years old na itong game na to, pero ang kagandahan nito guys, comparing sa graphics muna yung pag-usapan natin, comparing sa graphics niya sa mga naglabas ang ibang game, yes, nag-i-stand out pa rin si Witcher 3. So, ibig sabihin, napaka-smooth pa rin ang graphics niya. And syempre, nasa 2025 na tayo. Basically, yung mga ginagamit natin ng mga device, like for example, PS4, PS5, pagdating naman sa PC, nasa RTX 3060, RTX 4060 na yung mga graphics card natin. So technically, napaka-smooth na lalong laruin ni Witcher 3. At the same time, yung price point niya, murang-mura na lang. Sometimes nga, makukuha nyo si Witcher 3 ng free sa ibang platform. So anyway, pagdating naman sa mga game mechanics ni Witcher 3, comparing pa rin sa mga naglabasan na panibagong game, para sa akin, nag-i-stand out pa rin and unique pa rin yung game mechanics ni Witcher 3. Okay? And at the same time, pagdating naman sa mga game details niya, yes, ang gaganda pa rin ng game details ni Witcher 3. So makikita talaga natin na itong si Witcher 3 ginawa na may pagmamahal. Okay, ginawa talaga yung game na to ng may pagmamahal. Siguro yung isang concern or tanong diyan, itong game ba na to, kailangan ko pa bang laruin yung Witcher 1 and Witcher 2? Technically, hindi mo na siya kailangan laruin, pero kung gusto nyong reviewin yung Witcher 1 and Witcher 2, pwede nyo naman check yan sa YouTube. Pero for me, nilaro ko lang talaga is yung Witcher 3, itong Wild Hunt, pero hindi naman ako nahirapan sa story niya kasi meron naman silang backtracking sa storyline ni Witcher 3. So, yes, hindi na required laruin yung Witcher 1 and Witcher 2, pwede na kayong dumirektang laruin si Witcher 3. At the same time naman guys, comparing pa rin sa mga lumabas na ibang game, ang kagandahan pa rin kay Witcher 3, yes, napaka-in-depth ng storytelling, napakaganda ng mga voice acting na ginamit kay Witcher 3. So ako mismo guys, nilaro almost siguro nasa 5 or 3 or 6 times ko nang nalaro si Witcher 3, around 4 times ko na itong natapos. Iba't ibang ending po kasi nga may replay value si Witcher 3. So hindi ibig sabihin na laro mo na yung game na to okay nga na. Okay, marami kasi siyang ending, iba't ibang path yung kanyang pagiging RPG. So basically, pag nilaro mo to ngayon at nabibiting ka pa, gusto mo pang laruin, gusto mo pang dumaan sa ibang path, gusto mo pang may gawing kakaiba, yes, pwede. Siguro ito rin yung mga isang naging mechanics kaya naging successful si Witcher 3 nung unang nilabas yung game na to. Okay, at the same time guys, kung mapapansin din natin, pag-usapan natin yung difficulty levels dito kay Witcher 3, yes, challenging yung game na to, pero hindi naman yung tipong pahihirapan kayo ng husto. Ang ibig ko lang sabihin, kahit challenging siya, magkakaroon kayo ng mga skills, tools, or even equipment na magagamit nyo para ma-confiscate yung challenge no mismong level natin dito. Okay? At the same time, speaking of level, yung level up system pa rin ni Witcher 3, for me, at this very moment, nag-i-stand out pa rin. Marami tayong nalarong RPG recently, pero iba pa rin talaga yung dating ng leveling system ni Witcher 3. Siguro ang recommended ko sa inyo kung kukunin nyo itong si Witcher 3, since napakamura na lang naman ng game na to, kunin nyo na yung golden edition niya. So nandoon na rin kasi yung mga DLC niya, yung Blood and Wine, Heart of Stone, if I'm not mistaken. Ayun yung mga magaganda kasing DLC. Isama nyo na yan kasi kagandahan kay Witcher yung mga DLC na yon. Yes, tumutugma sa story niya or sa main story niya. Kumbaga hindi lang to yung DLC na may ma-DLC lang. Okay? Yung DLC ni Witcher 3, yes, napaka for me all goods. Okay, wala tayong magiging problema. So, isa pa sa siguro kung gusto niyo laruin ngayong si Witcher 3 ngayong 2025, bukod sa syempre napakababa ng price range niya, hindi pa rin tumatakaw sa mga games or sa mga system requirement. Pag PC yung gagamitin nyo, kahit naka DDR or naka 4GB RAM lang kayo, yes, wala kayong magiging problem sa system requirement ni Witcher. Kasi nga, back 2015 pa to if I'm not mistaken. So that's almost 15 years na. Pero yung gameplay niya talaga, for me, ayun yung main factors
ni Witcher 3, ayun yung nag-shine sa kanya. Alright? Yung main gameplay ni Witcher 3, game mechanics niya, ngayon at this very moment, yes, naging stand out pa rin, maganda pa rin, smooth pa rin. Kahit siguro yung mga old player ngayon na nanonood dito, kahit lagay niyo sa comment section, lalaruin pa rin nila si Witcher 3. Si Witcher 3 guys, ito yung isa sa mga game na nagkaroon ng maraming inspirasyon sa mga nakikita nyo mga games na lumalabas ngayon, mga RPG games, mga story-driven games, story narrative games. Almost may mga inspiration sila dito kay Witcher 3. So kung gusto mo maging gamer talaga, masabi mong maging gamer ka talaga, I suggest tapusin nyo si Witcher 3. Hindi lang experience, laruin nyo, tapusin nyo kahit one ending lang. Okay? Kasi I can tell you right now, pag nakalahati nyo si Witcher 3 kahit mga 50% lang, for me, that's the point na hindi na kayo magkukontento sa 50%. Gusto nyo na itong i-push forward. No? So, siguro konting negative lang. Ang Witcher 3 Wild Hunt, siguro yung first 1 to 2 hours niya, for me, basically, na-feel ko na medyo mabagal yung dating niya. Pero after ng 1 to 2 hours na yan, doon na siya mag-i-spike, no? Doon mo na mararamdaman yung talagang adrenaline, doon mo na talaga mararamdaman na pumasok ka na sa katawan ni Geralt of Rivia. Okay, so ayun yung unang mararamdaman niyo dyan. Siyempre, open world pa rin yung game na to, and then yung mga location niya, yung mga side quest niya, lahat yan may meaning. Okay, yung mga side quest niya, may mga branch of side quest yan. So, ibig sabihin, hindi porket natapos mo na yung isang side quest, tapos na yun. So, basically, yung side quest na yan, may mga kanya-kanyang istorya din na dapat mong tapusin. So, hindi lang doon natatapos yun. Alright? So, anyway, kung gusto nyo makakuha ng mas murang Witcher 3, hindi ko na mabanggit yung pangalan, pero yes, available na rin yan sa Epic Games. Kahit sa Steam, available na rin yan. Murang-mura siya right now guys ha. And ito nga pala, no, kung gusto nyo talaga makuha ng libre si Witcher 3, sometimes nagiging free siya sa Epic Games. So make sure na may account na lang kayo. May account na lang kayo doon. Kasi yung may end, sa Epic Games, nakuha ko lang siya ng libre. So anyway guys, so pag may mga panibago tayong update, i-update ko kayo dito sa Pinoy Gaming Review. So always remember, Adrian loves you all. Salamat!